Hello mga mare, welcome na naman nga sa aking vlog. Friday nga ng araw na ito at sinundo ko ng aking mag-ama. So nanghiram sila ng kotse sa kapatid ng aking asawa. Manifesting nga tayo dito mga mare. Sana sa susunod ay sasakyan na namin nung dinadrive ng aking asawa. Manifest lang tayo ng manifest mga mare. Huwag tayo mawawalan ng pag-asa dahil bilog ang mundo, iikot at iikot yan. Darating ang panahon, sa'yo naman. Basta samahan natin ng dasal at syempre lagyan natin ng kasipagan. Dahil ang Panginoon ay nandyan lang. Kung ano ang hinihiling mo, baka mas better pa ang ibigay sa'yo. Dahil alam ng Diyos na yun ang nararapat para sa'yo. Nasa punto nga kami ng buhay namin ngayon na nag-iisip kami kung paano namin malalampasan ang mga pagsubok mga mare. Dahil pagdating ng sahod, lahat ng sahod ko, ibabayad lang namin sa utang talaga. Kahit na ganun mga mare ay nakakagalak ng puso dahil sa cut-off na ito, kahit na yung kakitain ko ngayon ay ipambabayad ng namin sa utang, hindi namin lubos maisip kung saan namin kinuha yung kinain namin sa buong cut-off. Talagang buhay na buhay ang Panginoon dahil nandyan siya sa tabi mo palagi kahit ano man ang daranasin mo. Ipag-pray lang natin ang lahat at hayaan na natin Panginoon ang kumilos para sa atin mga mare. Sobrang kinapos ang aking pagkatao ngayon mga mare dahil nagkasunod-sunod at nagkasabay-sabay ang dapat kong i-priority. Narito nga yung pagpapa-enroll sa aking anak at narito din yung araw na to dahil sobrang dami namin kailangang bayaran at kailangan ano ba. Pero syempre dapat hindi tayo mawala ng pag-asa dahil habang buhay ka, merong problema, merong blessing. Basta alam namin hinaharap namin to ng buong puso at kaluluwa, masaya pa rin ang aming pamilya. Basta mga mare, kaya natin to para sa ating pamilya, di ba? Walang sino man ang susuko sa atin. Kayang-kaya natin to. Laban! Alam mo yung medyo nagtitipid ka na nga rin, tinatraffic ka pang talaga. Syempre itong mga gandong sasakyan, malaki ang makina, mas malaki ang gastos sa gasolina. Pero syempre, ano ba naman ang gating gagawin? Syempre, wag naman tayo magmukmok. Kaya ano lang natin, tanggapin ang mga bagay-bagay sa mundong ito. Hooray! Pero walang biro mga mare. Sobrang saludo talaga ako sa mga nanay out there, sa mga tatay out there. Yung mga nagpapakananay at nagpapakatatay, hinaharap nila yung problema na sila lang kasama yung kanilang mga anak. Sobrang salute ako sa inyo mga papa. Sobrang saludo ako sa inyo na nagpapakaswika para sa kanilang mga anak at para sa ikabubuti ng buhay ng kanilang pamilya. Medyo makulimlim na nga nung araw na ito at hindi naman kami nagwo-worry kasi nasa sasakyan kami. Pero itong mga motorcycle rider na to, alam ko at ranas ko yung pakaramdam nila kapag ganitong malapit na yung ulan. Mga nagkakaripasan na yan, mga nagmamadali para makauwi sa kanilang kanya-kanyang pamilya. Madalas kasi pagkatapos ng ulan, nariyan kasunod yung traffic. Syempre mahihirapan sila na pag-uwi ay susuungin mo na nila yung napakahabang traffic. Tapos pagod na nga sa trabaho, tapos pagod pa sa traffic. Laban lang mga kumare at kumpare. Kinabukasan nga Sabado, maaga akong gumising para ayusin yung kusina, linisin yung kusina kasi alam ko naman na kahit kaya naman to ni Daddy, talagang hindi niya maharap. Oo, hindi ko ba alam? Sobra talagang busy. Ako rin kasi, hindi ko rin alam kung bakit. Yung parang pag hindi gumagalaw yung kamay ko, parang sobra akong nahihirapan din. So sinabay ko na nga yung pagluluto ng almusal namin para habang tulog pa sila ay nakakapag-prepare na ako at pagising nila ay kakain na lang sila. Maaga ko naman natapos ang aking pagpe-prepare ng pagkain. Maya-maya lang ay kakain na din kami. Kasaktuhan nga nito ay gumigising-gising na din sila at ito na nga at nagpe-prepare na rin ako para makakain. Iligpit ko na rin ang mga dapat iligpit para wala nang balikan sa higaan. Diretso na ang lahat. Alas 10 na rin ang umaga nito at ito na rin yung time para makapag-prepare ako kasi ngayon din yung araw kung saan magmi-meeting kami ng mga parents. Parents orientation nila ni Samuel sa school niya dahil malapit na nga ang pasukan. Kailangan na natin malaman ang mga rules and regulation ng papasukan niyang eskwelahan. Inabot nga ng 3 hours yung meeting namin mga mare. Nakakagalak din ang puso dahil mga mare, alam ko na matututukan ng anak ko sa eskwelahang ito. Maraming rules and regulation na dapat sundin. Pero overall, goods yun para sa akin. Isa nga rin sa mga nagustuhan ko dun ay yung pinagbabawal ng mga processed food dahil talagang ayaw yun ng anak ko at sobrang galak na galak ng puso ko dun mga mima. I-flex ko na nga lang din sa inyo mga mima itong aking gamit na matte lipstick from O2O and I'm using M13. Sobrang
nakaka-fresh ng look to mga Mima. Hindi naman siya ganun ka-long lasting but it's okay for me. Marami silang mga available shade to. So, ikaw na lang din ang pipili kung anong better sa skin tone mo. 6 months na nga sa akin to mga mare at ang dami-dami niya pa rin. Araw-araw ko nga tong ginagamit pagpapasok ako sa opisina. At meron na naman nga silang bagong labas na shade. Gusto ko rin yun matry. Bibili tayo sa mga susunod na araw. Ilalagay ko na lang yung link dyan sa ating comment section. Kapag nagustuhan mo, pwede kang mag-check out. O siya, sige. Kung gusto mo, alam mo na ang gagawin. Go! Hanggang dito na lang. Bye-bye!